So guys, I'm here again. But this time, I'm not gonna talk about Video Explainer. This time, I'm gonna talk about a new series that we're gonna be doing. Ang tawag dito is Behind the Shot, where we will be explaining paano ko na-arrive yung shot na yun. All the different na mga challenges, yung mga thought process, mga decision making na ginawa ko, lighting adjustments, yun, explain ko lahat. So this is what we call Behind the Shot. Okay? So in this first episode of Behind the Shot, ang i-feature natin si Kira. Siya yung model na sinut ko recently, and we actually had three different na mga layouts or setups. And then, yung pangatlo, yun ang gusto ko i-discuss. Si Kira kasi reached out to me. Nasa ibang bansa pa yata siya nung time na yun. So, about a month before the shoot, nag-reach out na siya na pupunta daw siya ng Pilipinas. And then, she wanted to expand her portfolio. So, when she arrived, so ginawa na kagad namin. So, si Kira, ang first natin na episode where I'm gonna talk about the third set, no? Dun sa third set, medyo red yung concept ko dyan. Ito yung mga lumabas na photos. Yan, i-describe ko at i-discuss ko sa inyo step by step kung paano ko siya inilaw, ano yung mga ginawa ko. So, yan, i-discuss natin and I'm going to break it down. Okay guys, now we're gonna break it down yung photos kung paano ko siya na-achieve. But first, pag-usapan natin paano pumasok sa isip ko yung konsepto na to. I wanted to have, I've been doing a lot of red background, tapos red na gel, even before, but I felt like I wanted to improve yung I want to do it again and maybe do it better this time around, yung red na concept. So, I started with a background na red, and often yung problema ko dati nung nag-uumpisa pa, sobrang tagal-tagal na din to, na-realize ko na you cannot light a white background with a colored gel or a colored continuous light kasi ang mangyayari nun, magiging diluted yun. So, tip number 1, use a gray background. Yung gray background na yun, doon mo i-light yung continuous light mo na red. Either continuous light or a strobe, no? Pwede yun. Lagyan mo lang yung strobe ng gel. Magre-red na yun. But the idea there is use a gray background. Don't use white kasi magdi-dilute lang yung red mo na light, no? Hindi siya strong and deep na red. So I started with that. Tapos linagay ko si subject, no? And then my idea is sa likod would be red, and then si subject, iilawan ko lang partially using a projector na continuous light. I'm using a non-light 60C by the way in this setup, no? So, tatapatan ko lang ng light sa gitna si subject, tapos deep red dun sa likod. So, medyo dramatic yung dating. So, ito in this image, na gawa ko na yung background na red. It looks really deep. Ang background niyan, gray actually. So, nung tumama na yung red na continuous light, yun, itong yung lumabas. And then you see that white line here on top of her head. Ito yung parang projector light ko na tatama sa kanya. Hindi pa lang tumatama sa kanya. So, background is good. Okay na ako dito. Pero I felt like yung projector light, masyado siyang hard yung line niya na vertical line. So I felt like I wanted to soften up a bit. Dun sa projector light kasi, na-adjust mo yun yung sharpness ng line. Pwede mo ma-blur konti yung edges. So, yun ang ginawa namin. In-adjust namin konti, blur namin konti. Hanggang to the point that we felt like it was the right na na siya. It was the right line. Hindi siya hard, just enough to light the subject. So, it was kind of okay, but there are things that I've noticed. Yung background is flat, tapos yung subject, yung naiilawan na part, yun lang yung
medyo umilaw. Tapos, I wanted to get not a really good na details on the outfit, no? I wanted to get something na magkaroon lang ng texture, no, dun sa subject. In fact, nagpalit pa nga kami ng damit nito eh. So, I wanted to get a little bit of texture, not too much, just enough, na hindi siya magiging black masyado. So, yun ang naging problema. But, so, nag-explore muna ako ng ibang lighting. So, lagay ako ng ilaw, linagay ko sa likod niya. So, if you notice, yung hair niya dito, nag-glow. And, for me, it's not working. Hindi siya maganda tignan. It's just not, fulfilling the imagination that I have. Parang hindi siya tama. So, after that, ang ginawa namin, instead of putting the light dun sa likod, linagay namin sa harap yung ilaw. Noong linagay namin siya sa harap, now nagkakaroon na ng konting details yung damit, tapos yung entirety of the image, meron ng mga fill. Pero yung fill na to, red pa rin. No? Red pa rin yung linagay. So meron akong ilaw sa likod, which is lighting the background. Tapos meron din akong ilaw sa harap, which is still red to fill yung mga shadows lang with still red pa rin yung finil ko din. Tapos yung magiging projector light, siya na lang ang magdadala ng neutral na white na tatama dun sa subject. No? So, this came out. Ito na yung hinahanap ko, ito na yung details na hinahanap ko, and then ito na yung perfect lighting na setup na gusto kong mangyari. But, here's the problem. Si background na naman yung issue. Nasabi ko flat. I've done this before na eh. So, sabi ko nga, di ba, I wanted to improve on this lighting setup. So, sabi ko, what can I do para ma-improve ko yung background? So, ginawa ko, nag-sample lang ako dun sa light na facing the background. Naglagay kami something in between. That's why this is called gobo. No? There's going in between. So, naglagay kami ng, it's just a plant, something na kinuha namin from inside the studio. Sinubukan namin kung lalagyan namin ng item to block the light, anong magiging look. And it came out well. It's like, oh, this is what I want. But of course, not this much, but I think it's going to work. So, let's find something na that would do it better, na ibablock ko dun sa light. And while searching for something to block it, nakahanap kami ng damit na parang fishnet na damit. Pero maliliit lang siya na fishnet. Tapos yun yung blinak namin doon sa sa light that is lighting the background. So, linagay namin siya, and ang result, ito. Yan. Yan ang lumabas. So sabi ko, oh wait, this is perfect. This is what I want. Hindi na siya flat yung background. Meron siyang texture yung background. So, perfect lighting na. So, after all of that, ito, I took some shots. Sabi ko, oh, kind of like that. Gave some instruction, the emotions, the feeling that I wanted. And if you notice, nagpalit na kami ng damit dito. Tinali niya, siya na lang nag-style konti. Tinali niya sa harap. And it kind of worked for me. Sabi ko, but I also want to explore. Of course, I love the way na na-style yung damit. But sabi ko, can we do something and change it a bit, no? Kasi para siyang naka-ribbon siya sa harap eh. So sabi ko, maybe what we can do is like button it on a certain part and then i-open natin na makikita konti yung abs niya, no? So, we did some adjustments. Ayan, ginawa ko na yan para mas makita yung sa abs niya banda. And as we were shooting, I kind of love the effect that we're doing. And then she's also trying to deliver the look, the emotions, and the feelings that I wanted. And then she's interpreting my thoughts and then based on my instructions. And yeah, so yan ang lumabas, no? Masaya kasi yung ganito when you're doing tests and collaborations kasi your imagination, your mood, the looks that you wanted to do. Si model is also trying to interpret that the way she finds it, no? Kung paano niya i-explore yung mga sinabi mo sa kanya, yung mga instructions mo. And yung development din ng mga lighting that came out, no? So, yun. That's it. That's behind the photo. So, if you have questions like
paano ko, may hindi ako nabanggit, may hindi ako na-explain, feel free. By the way, ang ginamit ko dito during the shoot, I'm using a Canon R5, and then ano bang ginamit ko na lens dito? If I'm at 4.5, most probably I'm shooting, I'm gonna check kung anong, I'm just gonna put it here kung ano yung lens na ginamit ko dito. And yung mga light ginamit ko dito is a non-light na continuous light. Shout out kay Kit. Kanya to eh, yung mga maliliit na non-light. Kasi minsan, tinatamad ako mag-set up ng 300 watts tsaka 500 watts ko na non-light. Itong maliliit, ang bilis lang eh. So, yeah, and also, I'm tethered through Capture One. And then, yeah. So, kung may nakalimutan ako, hindi ko nabanggit na specific na details or meron kang further questions, just put it in the comment section and susubukan kong sagutin lahat yun. So, yeah, I hope I've shared something out today. And there's gonna be a lot of next time itong behind the shot na series. And medyo enjoyable nga siya i-discuss eh. So yeah, so see you next time and keep on shooting everyone. Bye.